Yan po ang pinakahanap buhay po ni Ate Nora. Bukod sa pagpupulot po ng mga plastic at karton, meron din po siyang negosyong sagingan, meron din po siyang negosyong nyogan. Di ba may pangkain ka noon nyogan, di ba? Tapos meron din po siyang mga prutas. Kasi po meron siyang pwesto doon sa baba. Saan bang lugar yan? Tapat po ng Ultra Mega. So, araw-araw po hanggang gabi, di ba? Kasi hanggang gabi po meron po siyang pinupulot ng mga plastic. Hanggang gabi po yan. At maabutan ko pa nga po yan mag-asawa, madaling araw. Pinipili nila yung mga plastic, karton. Yan. Kaya ako naman po siya na videohan po or nagawa ko po ng content kasi po siya po ay masipag. Dahil po yung kanyang pong anak. Ilan na yung anak mo na nag-aaral? Tapos na? Isa lang. Pero solong babae. Dalawang babae. Dalawang babae. Tapos na. Anong course ng babae mo? Financial management. Financial management po. Hindi naman po sa pagyayabang. Financial management po ang natapos ni Ate Nora. Sa pamamagitan na ng pagpulot po ng basura. O sabihin natin na nakakatulong siya sa ating kalikasan. Kasi nga po, naibibenta po itong plastic tsaka karton. Kaya po yung mga iniipon po niya, yan po sa araw-araw hanggang madaling araw, kaya po yung pinakahanap buhay po niya. Pero po meron po yung asawa niya na tinutulungan din po siya sa pagbebenta niyan. Hinahatid niyo pa saan? Valenzuela, di ba? Kami na nag-deliver. Ayan, sila na po nagdi-deliver. Dati po, may umaangkat lang po sa mga naiipon po nilang karton at plastic. Ngayon po, nakabili na rin po sila ng sasakyan. Ayan. Meron na rin po sila ng sasakyan. At kung mapapansin po ninyo, yung mga naipon po ni Ate Nora o ng kanyang asawa, meron na rin po siyang meron na rin siyang binabayarang bahay. Bahay at lupa, di ba? Bahay at lupa. Meron na rin po siyang bahay at lupa. Tapos meron na rin po siyang bahay sa probinsya. So, ganun po ang pag-iipon po ni Ate Nora. Anong simula ka nag-start nung pagpupulot mo ng plastic, Nora? 16 years na. Ha? 16 years. Halos 16 years na po. Sa panahon ng crisis, doon nyo po makikita na talagang sa pagtsatsaga ni Ate Nora, nagkaroon po siya ng financial business management. Yun, yung anak po niya, napagtapos niya. Tapos yung isang anak mo, pinag-aaral mo pa, di ba? Anong course naman yun? Grade 12 po, yung grade 12. So, marami na rin po siyang napundar. Yung bahay po nila, medyo, kung mapapansin po ninyo, ang sa TV pa lang, ilang inches yung TV mo? 65 inches. Ganun po kalaki ang TV niyan. At naka-wifi pa. Hindi sa pagyayabang. Talagang pinag-ipunan po niya yun at nakuha po yan sa pagbibenta lang po ng plastic at karton. Yan po yun. Ano po ba ang pangalan niyo, Tinora, sa tunay na pangalan? Nora lang. Nora, apelido? Baldonado. Sa pagkadalaga? Morris. Ha? Morris. Morris. Pero yung ano po nyo, saan po kayong probinsya? Dumaguete. Taga Dumaguete po siya. So, ibig po sabihin, nung mga panahon na nakilala nyo si Dudong o yung asawa nyo, ano lang po talaga yung pinakahanap buhay nyong nalalaman? Ano po? Develop ako ng litrato. Nagde-develop kayo ng litrato. Pacolor ako. Ganon? Meron palang agpa-color, di at least malaking bagay rin yun, di ba? Yung ang tawag doon. Developing center. Ayun, kita niyo po, developing center po ang kanyang tinatrabaho. Pero po, sa pamamagitan lang ng plastic at karton,
No, ilang years ka rin na nagtrabaho nung time na yun? Nakailang taon ka rin doon? Taon ba nabot? Halos 3 years. Nung ano yun, nung dalaga ka pa noon? Dalaga pa ako. Dalaga pa. Ilang taon ka na sa ngayon, Tinora? Ha? Ilang taon ka na ngayon? 51. 51. Ilang taon ka na nag-asawa? 27. 27. Ayan po, araw-araw halos hanggang gabi nagtatrabaho po si Ate Nora sa pagpupulot lang po ng plastic at karton. Ayan, marami po siyang naiipon at marami na po siyang naipundar. Pakain mo saan? Ayan po. Hindi lang po rito yung lugar na naistakan po ng kanyang plastic at karton. Kasi po, bawat iniipunan niya, meron po siya doon pinasusuyuan na iniiwanan para pagkuha po niya ng karton at plastic, nandun lang po yun. Tapos i-stack po niya sa bodega o sa bahay po nila. So ganun po kasipag po itong si Ate Nora. Ate Nora Baldonado. So, yan po, sana po ang istorya po ni Ate Nora ay magustuhan po ninyo. Meron po siyang, dati po siyang nagtrabaho rin po sa Agpa Color, di ba? Oh, yun. Papasok ka din sa bahay niya, papakita mo Wag yung bahay ko. Oh, yung sa bahay po niya, kung makikita niyo po, Plastic yun eh. puro plastic po raw. Pero meron po siyang talagang bahay na talagang matutuluyan niya. Ayun nga lang, yung istaka ng bodega niya, karton at mga plastic po, yun, ang dami dun. Tapos doon sa kabilang pwesto po naman niya, meron na rin po silang mga ano nga po yung tindahan ng mga prutas at nyogan. Yun, yung pangkayod. Makikita po ninyo mamaya po. Pwede ko pong idagdag po yan sa video ko para malaman po ninyo na talagang sa sipag at syaga ni Ate Nora, yan. Meron po siyang naipundar. Ang ganyan po ang pagsisipag niya sa loob ng 16 years ba, Tinora, na nagpupulot ka ng plastic at karton? 16 years. Ayan, 16 years na po siyang nagpupulot ng karton at plastic. Kaya po marami o malaki na rin talaga po siyang naipupundar po. Kaya maraming salamat sa pag-interview po natin kay Ate Nora. Thank you, Ate Nora. Okay.